Hi! Ako inyong Kunyang TV ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos kagaya nito dahil nagbabasa ako ng mga comment ninyo at kapag magka-interest ako sa mga tanong ninyo, yun ang pag-uusapan natin. Kagaya nito. Dahil may nagtanong, paano kung hindi magkasundo or hindi magkaintindihan si employer at saka si helper dahil sa language? Ito po yung language barrier. Nangyayari talaga yan guys, lalo na dito sa Hong Kong. Ito po yung maging posibilidad na mangyayari kapag hindi talaga kayo magkasundo ni employer. Maaaring ma-terminate kayo kasi nga hindi nga talaga kayo magkakaintindihan. Lalo na, example, si employer hindi makaintindi ng English kahit na konti. Hindi talaga. Nangyayari yan guys dahil karamihan, lalo na sa mga matatanda, is hindi talaga yan sila. Hindi ko lahatin ha. Karamihan sa kanila, hindi talaga marunong mag-English. Na-encounter ko na yan guys. Kasi yung isang popo, matanda, isang popo, ay hindi kami magkasundo talaga. Sign language lang talaga dahil hindi siya magkaintindi ng English. Kahit basic English lang. At saka, ako naman, hindi rin naman ako marunong mag-Cantonese pero nakakaintindi ako. O, 'di ba? Yun lang yung lamang ko sa kanya. Kaya mahirap talaga ang pagsasama ninyong dalawa kapag isa sa inyo ay hindi maintindihan kung ano yung mga sinasabi natin. So, kapag hindi talaga kayo magkasundo, yun po ang dahilan, i-terminate tayo ni employer. Dahil yun sa sinabi ko na karamihan dito sa mga matanda hindi talaga marunong mag-English. Kaya guys, ito po yung dahilan bakit maraming mga Indonesian ang na-hire kapag ang employer ay mga matatanda or yung mga Indonesian na ang alaga nila ay elderly. Tinanong ko talaga ang aking employer dati kasi mas nakachikahan ko talaga yun sila kung bakit maraming mga, sa observation ko ha, kaya naitanong ko sa aking employer, Sir, bakit ang napapansin ko, yung mga elderly dito is yung mga yaya nila ay mga Indonesian. Ang sagot po ni Sir, dahil nga daw ang Indonesian, bago sila i-deploy papunta dito sa Hong Kong, ay nag-aaral sila ng Cantonese language for 6 months. Yun yung panahon na tinanong ko siya ha. Kaya hindi ko alam kung ilang buwan ngayon. Kasi parang nila yan, parang OWA nila yan or training nila. Kasi karamihan din sa mga Indonesian ay hindi marunong mag-English. So dahil nga hindi sila marunong mag-English, nung nandoon pa sila sa lugar nila, hindi sila marunong mag-English, hindi rin marunong mag-Cantonese. Kaya ang pupuntahan nila is Hong Kong. Pinaaral sila ng Cantonese language. Kaya pagdating nila dito, marunong talaga silang Cantonese. Hindi kagaya natin, yung OWA natin dyan sa Pilipinas is 3 days lang. Paano tayo makapagsalita ng Cantonese? So, ako nga dito, kung tutuusin, ilang years na ako dito, more than 7 years, hindi pa rin ako marunong mag-Cantonese. Yun po ang dahilan kung bakit ang mga elderly, dahil nga hindi sila makaintindi or hindi man lang din, kahit papaano, sana, no, di ba? Kahit na kunting English lang, kahit hindi sila makapagsalita na kagaya natin, hindi sila makapagsalita ng language natin, sana maintindihan. Pero, karamihan sa kanila, hindi talaga makaintindi ng English. So, ang kinukuha talaga nila ay ang Indonesian. Hindi kagaya natin, tayong mga Pilipino, fluent tayo o marunong tayo mag-English. Kaya yun din ang dahilan. Kapag ang alaga mo ay mga bata, yun maraming mga employers ang kukuha ng mga Filipino dahil marunong tayong mag-English. Gusto ng mga employers na ang mag-aalaga sa kanila ay mga Pilipino dahil nakakapag-tutor pa tayo. Yun guys, parang nahahati na ang mga mag-aalaga ng bata, mga Pilipino, mag-aalaga ng matanda is mga Indonesian dahil ang Indonesian nakapagsalita ng Cantonese. So, yun po ang comparison. Kaya, kapag kayo ay ma-hire, at anuhan ninyo yan ha,
i-observe ninyo ha, kapag kayo ay ma-hire ng elderly or mga matatanda, parang challenge sa inyo yan guys, na kailangan talaga ninyong matuto mag-Cantonese. Pero kung gugustuhin nyo talaga ha, ako kasi tamad talaga akong mag-aral or tamad ko talaga silang intindihan. Pero kung gugustuhin nyo talaga, pwede nyo naman maintindihan. Sign language lang, pero hirap na hirap talaga guys. Sobrang hirap. Kaya, i-ready nyo na inyong sarili. Hindi ko kayo tinatakot, pero posibilidad na ma-terminate kayo. Kasi hindi talaga kayo magkakasundo. Yun po ang dahilan na yung language barrier is napakahirap talaga i-maintain. So, hindi naman pwedeng mag-ano na lang kayo, lagi na lang kayong sign language. Na ano ko na talaga yan guys, na experience ko na talaga yan. Kasi kapag pumupunta yung popo, ay naku, inis na inis talaga ako kasi hindi talaga siya makapagsalita ng ng, or kahit man lang makaintindi ng English. Lalo na ako, hindi ako marunong mag-Cantonese. Kapag nandiyan yan siya sa bahay, talagang stress na stress ako. Ang problema ko pa ay hindi na nga siya marunong mag-English. Daldal pa ng daldal sa akin. Para lang kami mga ewan. 'Di ba? Maranasan nyo talaga yan guys kapag kung ano yung pakiramdam, nakausap mo yung employer na hindi naman kayo magkasundo. Kaya siguro, kung ganyan lagi, talagang yung mga matatanda pa naman dito, talagang konti lang yung pasensya nila, talagang ibabalik ka talaga nila. Nangyayari niyan guys, kasi nga sa language barrier. Ako naman ngayon, ang alaga ko ay elderly. Makapagsalita siya na kahit papaano ng English, kahit tig-isa-isa lang yan siya, okay na rin, makakaintindi na rin ako. Lalo na kapag mayroon siyang, wala siya sa mood, talagang magkakantunis talaga yan siya sa akin. Hindi ko talaga maintindihan. Kaya nga minsan, sinasabi ko, English please. O, di ba? Kaya, mag-i-English yan siya. Isang word, o di ba dalawa, o kahit paano maintindihan ko. So, talagang adjust talaga. Malakihang adjust sa sarili mo kung hindi ka talaga marunong mag-Cantonese. At saka naman, si employer naman hindi marunong mag-English. Kaya kung hanggat maaari, mag-aral-aral kayo ng Cantonese, kahit basic language lang sa pang-araw-araw na pamumuhay kapag nandito ka sa Hong Kong. Kasi maka-encounter talaga kayo ng mga tao, mga dito, yung mga local dito na hindi talaga marunong mag-English. Kaya kahit nga sa palengke o nakipagchismisan kahit sa palengke, bumibili lang ako sa palengke yung may mga tag na para hindi na ako magtatanong, or yung mga tumpok-tumpok na yan dyan sa palengke kasi may nakalagay na yan dyan siya kung magkano. Yun na guys, kasi asahan nyo yan, yung mga nandyan sa palengke, hindi sila or karamihan sa kanila hindi nagsasalita ng English or hindi nakakaintindi ng English. So, hirap talaga. Kaya, ang isa din sa rason, yung language barriers para tayo ay ma-terminate. Okay? Sana may natutunan kayo sa video ito kahit papaano, and thank you for watching. Bye!